Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Mula sa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya at ganito ang kanyang sigaw. Siya ang tinutukoy ko ng aking sabihin, ang darating na kasunod ko'y higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipanganak. Dahil sa siya'y puspos ng pag-ibig, tayong lahat ay tumanggap mula sa kanya ng abot-abot na kaloob, sapagkat ibinigay ang kautusan sa pamamagitan ni Moises, ngunit ang pag-ibig at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kailanmay walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas. Merry Christmas po. Ilang oras na lang, Happy New Year na. So ito po ang huling araw para sa taong 2025. At tayo nasa ikapitong araw ng ating pong tinatawag na Octave of Christmas o ikapitong araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagsilang. At sa ating pong mga pagbasa, muli pinapaalalahanan tayo ni San Juan. Ang sumulat ng ating Ebanghelyo, ganoon din ang sumulat ng ating unang pagbasa na maganda na mapaalalahanan tayo. Sabi sa unang pagbasa, mag-ingat kayo. May mga darating na Antikristo. May mga darating na magpapakilalang sila ang Kristo. Sila ang Mesiyas, sila ang sugo, sila ang tagapagligtas. Pero sabi nga, mag-ingat kayo nang hindi kayo mailigaw o maligaw dahil sa inyong pinakikinggan o sa inyong maririnig sa mga susunod na araw. At pwede nga rin mapagnilayan ngayong 2025
Tayo ba ay naligaw dahil sa mga nagpapahayag at nagpapakilalang sila ang sugo, sila ang Mesiyas? Kaya nga maganda po na sa ating Ebanghelyo, muli tayong ibinabalik sa umpisa na si Kristo, ang ating Panginoong Diyos, simula't simula pa, nariroon na. Siya ang salita na nagkatawang tao. Siya yung sinasabi ng lahat ng mga propeta. Siya yung ipinangako na nakita natin, hindi man natin nakita physically, pero natunghayan natin kung ano ang nangyari nung unang Pasko, nang ang salita ay magkatawang tao, nang isilang doon sa Belen. Kaya ito ang binabalik sa atin ang kanyang kasaysayan, ang kanyang kwento, at tayo po bilang mga tagapakinig, hindi tayo ang ilaw kung paanong sinabi rin na si Juan ay hindi ang ilaw. Siya lamang ang tagapagpatotoo, siya lamang ang tagapagpakilala ng ilaw, ng tunay na katotohanan. So hindi tayo. The moment na may magsabi o sabihin mong ikaw, kaya mo kahit wala ang Diyos, bagsak na tayo dyan. Pag mayroong nagpre-pretend na kaya niyang mabuhay na wala ang Diyos, wala na yan. At kung mayroong magtumayo at magpahayag na maniwala kayo sa akin, ako ang tagapagligtas, mag-ingat-ingat na po. Kaya nga mahalaga na kinikilala natin ng mabuti ang ating pananampalataya at patuloy itong pinapalalim. Kung tutusin, ilang taon na ba tayong nabubuhay sa mundong ito? Depende sa edad ninyo. Halimbawa ako, 50 years na akong nabubuhay sa mundong ito. Pero napakarami pang bagay na dapat matuklasan tungkol sa ating pananampalataya. Na kahit na ba araw-araw akong nagmimisa, nagbabasa ng salita ng Diyos, pero sadyang ang misteryo at tiwaga ng kapangyarihan ng Diyos, ng kapangyarihan ng salita ng Diyos ay sadyang napakalawak. Pero kung dito pa lang, pangahawakan natin si Kristo ang Mesiyas. Isa lang ang Mesiyas. Wala nang iba pa. Walang ibang pwedeng magligtas sa sa pamahalaan natin, sa simbahan natin, sa mga organisasyon natin, kundi si Kristo lang. So tayo lang po ang tagapagpatotoo. Kung ano man ang naranasan natin sa Diyos, ipahayag natin upang mas maipakilala hindi ang ating mga sarili, kundi ang Diyos. Amen. Thank you.